Yung simento rito, natutulog sa kamay. Natutulog sa kamay. Hawakan mo yung simento dito. Unang-una yung simento, ganyan lang kakapal. Mukhang magkaibigan sila dyan, ano? Parang wala silang issue regarding the impeachment. At saka parang di sila Nagsalita na ang isa sa mga top contractor na sabit sa mga questionableng flood control project na siya ring kaibigan, kababayan at campaign donor pa ni SP Cheese Escudero. Yung kay SP Cheese admitting to receiving 30 million from Centerways Construction. It was part of the top 15 that the President had mentioned. I myself, I would rather not comment on that. Baka sabihin ako'y kasama sa demolition job. Okay, ayan na nga, no? Ang panoorin natin itong interview ni Senator Soto kay Pinky Webb sa Bilyonaryo News na itong si Senator Soto refuses to comment on Cheese Escudero's issue ngayon. Okay? Kasi sangkot po sa listahan na involved sa paggawa ng flood control itong campaign donor na kontraktor ni Cheese Escudero. Okay? Mamaya, pakinggan natin ang buong interview ni Senator Soto patungkol dyan, okay, sa corruption ng flood control. At ito, pag-usapan rin natin itong video na nag-inspeksyon itong si Bongbong Marcos sa mga flood control. At isa doon sa mga ininspeksyon niya, noong hinawakan niya na yung semento, nadudurog ng kamay. At hindi ko maiintindihan si Bongbong Marcos, bakit siya tumatawa? Tumatawa ka, Bongbong. Siguro pinagtawanan niya ang kanyang administrasyon. Pinagtawanan mo ba yung sarili niyo dyan? Kasi po, hindi po maganda na meron tayong pera ng taong bayan na ginasta dito sa flood control projects na palpak tapos tatawa-tawa lang tayo. Di ba? Yan, pag-usapan natin yan. Ipapakita natin yan mamaya itong pagtawa-tawa ni Bongbong Marcos sa palpak na proyekto na ito. At ito pa, itong kontraktor na isa sa 15 na paiimbestigahan ni Bongbong Marcos na campaign donor ni Cheese Escudero ay nagsalita na. Yan rin ang ating tututukan na balita. Okay? At ito, si Cheese Escudero, Martin Romualdez at itong si Bongbong Marcos nagkita ito sa Malacanang. May pagpupulong. Di ko alam kung anong dahilan bakit pinatawag sila ng Malacanang. Pero kitang-kita mo doon. Pero hindi lang man silang dalawa ang tinawag. Pati mga ilan na mga senador pinatawag doon sa Malacanang kung anong event yun. Pero halatang halata doon si Martin Romualdez at itong si Cheese Escudero ay nagplastikan. Pati si Bongbong Marcos plastikan. Plastikan ang nangyari. Atin pong pakinggan ang isang political analyst dito na nagbalita patungkol dyan. Okay? Magre-react tayo sa kanyang analysis. At last but not the least, ito nga ipapakita ko mamaya yung full video kay Tito Soto na interview. Okay? So, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, i-play natin itong video
yung pag-investigate ni Bongbong Marcos dito sa palpak na flood control projects nung hinawakan niya yung semento na dudurog sa kanyang kamay. Grabe guys. Diyan po napupunta ang pera natin. O, eto, panoorin natin ang kay Bongbong Marcos. Yung simento rito, nadudurog sa kamay. Nadudurog sa kamay. Hawakan mo yung simento dito. Unang-una yung simento, ganyan lang kakapal. Eh dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 8 inches. Parang kalsada. Dapat, ibig sabihin, para sa kanya, siguro nagdala siya ng mga engineers dyan at pinasusuri niya kung tama ba itong proyekto na ito. Ganyan raw yung kakapal. Instead na 18 inches sana yung kapal. Na Bongbong Marcos, bakit ka nagmamayabang noong 2024 na meron kang 5,500 flood control projects? Nagmamayabang ka sa SONA. Ito yung presidente na nagmamayabang during the SONA. Tapos ngayon, pinagtatawanan na niya ang kanyang pinagmamayabang. Pinagtatawanan niya. Meaning to say, Mr. President, for the past 3 years o 2 years, wala kang ginawa. Direkta kang nagmamayabang without investigating these flood control projects. O meron ka man lang mga tauhan para i-check itong mga flood control. Tapos ngayon, nagresulta na biktima na yung mga taong bayan. Ngayon ka lang patawa-tawa dyan? Ngayon ka lang magreklamo pagkatapos ng nangyari? Idi sana, Mr. President, hindi ka nagmamayabang nung 2024 SONA ng 5,500 flood control projects mo. Yan ang hirap sa iyo eh. Dahil pumalpak yung pagmamayabang mo, you put the blame to others now. Kapal mo eh. ganyan kakapal, ganyan lang ang nandyan. Pag subukan nyo mamaya, hawakan na nyo sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung simento na ginamit. No, dapat kung kanino man itong proyekto na ito, siguraduhin mo, Mr. President, na makulong itong mga congressman o kung sino man ang hawak ng proyekto na yan. Siguraduhin mo, Mr. President, kasi binibigyan yan ng tamang budget ng taong bayan. Bakit nagkaganyan? We don't deserve that kind of project. We Filipinos doesn't deserve that kind of flood control projects. Grabe kayo. Naghihirap na nga ang taong bayan sa share ng kanilang tax araw-araw. Lahat ng mga binibili namin, meron yung tax na binabayaran namin. Lahat ng mga, kahit nga sweldo namin, may tax na yan. Pero anong ginagawa ng gobyernong ito? Kaya ikaw, Bongbong Marcos, siguraduhin mo. Kasalanan mo yan eh. Bakit ko nasabing kasalanan niya yan? Dumarami po ang korupsyon. Especially dito sa mga projects na ito. Dahil tinanggal mo ang PACC, Philippine Anti-Corruption Commission, na yun, itinayo yun ni Tatay Digong para maiwasan ang korupsyon. Pero anong ginawa mo? Sa unang termino mo, sa pagiging presidente mo, tinanggal mo kaagad na yun ang magbabantay sa korupsyon. Kasalanan mo yan. Tipid sa simento, nagtipid sa... Tapos, meron dapat desiltation. Dapat, doon na naman. Ayaw nyo kasing maniwala kay Duterte dati eh. Sa kontrata, may desiltation. Tapos, yung iba dyan, babatikusin pa si Duterte. Ang kakapal naman ang mukha nyo. Dredging, completed. Tingnan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tingnan ninyo. May isla Hindi sana nangyari yan kung hindi mo tinanggal ang PACC. sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan, yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Para hahanapin natin yung sinong responsible. Siguraduhin mo makulong yan, ha? Sa gobyerno, sa private,
At kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Oh, hindi lang managot, ikulong nyo pa. Managot sila, huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Yung mga kahirapan na dinala nila sa mga buhay nila. Grabe. Kayo na, you comment on this. Kayo mga nanonood ngayon, ano masasabi nyo? Who's to be blamed? Who is to be blamed? Oh, including the corruption. Merong corruption, obviously merong corruption nangyari. Pero bakit hinayaan mo na mangyari ang corruption? Diyan ako galit. Alam natin na ang Pilipinas noon pa, kahit sinong presidente, meron talagang korupsyon. Pero ikaw, akala ko ba, sabi mo, bagong Pilipinas? Ito na ba yung bagong Pilipinas? Hinayaan mo lang na mangyari ang isang korupsyon? Hindi po yan bagong Pilipinas. Lumang Pilipinas na po yan. Ito, punta tayo dito sa next natin. May init yung ulo natin eh. Punta tayo dito sa nagsalita na raw yung campaign donor ni Cheese Escudero na contractors na isa sa mga imbestigahan raw sa kasali sa 15 big contractors. Heto, panoorin natin. Nagsalita na ang isa sa mga top contractor na sabit sa mga questionableng flood control project na siya ring kaibigan, kababayan at campaign donor pa ni SP Cheese Escudero. Giit ng kumpanya, malinis ang kanilang track record. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Malinis raw ang kanilang track record, itong campaign donor ni Cheese Escudero. Tingnan natin kung totoo bang malinis sila. May official statement na ang Centerways Construction and Development Incorporated, ang kumpanyang ito yung campaign donor di umano ni Cheese Escudero na isa sa iimbestigahan. 15 big contractors. Centerways Construction and Development Incorporated. Okay. May-ari ni Lawrence Chino Lubiano na natuklasang isa sa mga campaign donor ni SP Cheese Escudero noong 2022 senatorial elections. Ang donation ni Lubiano umabot sa tumataginting na 30 million pesos. Nagbigay itong Centerways Construction and Development, nagbigay ng 30 million kay Cheese Escudero. Okay, nagbigay ng 30 million campaign donor. Hindi ko alam kung kamag-anak ba sila. Hindi ko alam kung kaibigan ba sila. Bakit ba nagbigay ng campaign donor? Yan ang hindi natin alam. Kasi, ito yung sasabi. Wala naman akong kasi imbestigahan pa naman ito. Kung in fairness to them, kung malinis sila, di malinis sila sa kung meron mang makapagsabing sa investigasyon. Pero ang sa akin lang, bakit ang isang kontraktor, dito ako magtatanong ba, bakit ang isang kontraktor mag-donate sa isang running candidate? Di ba? Bakit? Example ako, kontraktor ako. Okay? Kontraktor ako. Merong kandidato, si Cheese Escudero. Siyempre, kapag eleksyon, malaking pera yan. Gagasta yan sa campaign yung basta rally, campaign, yung mga preparation, malaki. Ako, contractor ako. Sasabihin ko, Cheese, magdo-donate kami ng 30 million para sa iyo, para manalo ka. Now, ang question ko, do you think ang isang kontraktor, kung magdo-donate ka sa isang kandidato at yung kandidato na sinuportahan ng kontraktor nanalo, anong tawag dito? Anong tawag dito? 'Di ba? 30 million lang binigay mo eh. So ano kapalit? Ano kapalit? yung sinuportahan mong
kandidato, wala naman yung malaking pera na ganun eh. Nagtatrabaho rin siya sa gobyerno. Anong kapalit? Dahil nagbigay ka ng 30 million, ibig sabihin, kung meron mang mga projects, ikaw, ako na nag-donate, ako na contractor na nag-donate, syempre ang pakonsuelo mo, you will give back in return projects. Bubuhusan ka ng maraming proyekto. Ako na nag-contribute sa kandidato, dadami yung proyekto ko. Yung nanalong kandidato na tinulungan ko, gagawa yun ng paraan para ako babawi siya. Bigyan niya ako ng maraming proyekto. Di ba? At sa ganun, diyan lang naman. What if totoo yung mga sinasabi ni Magalong, Mayor Magalong? Na merong mga congressman na sila rin yung contractors. Pero gagamit sila ng real contractor para lang sa pangalan doon. Para yung pera na yun solo na sa kanila. Sinong kawawa? Taong bayan. Taong bayan ang kawawa. Sa pahayag ng kumpanya, sinabi nitong pasado sila lagi sa standards at specifications na required ng gobyerno. Never din daw silang humarap sa kahit na anong reklamo. Hindi ko ibig sabihin na ang nangyari dito na itong campaign donor na ito na nagbigay ng 30 million sa campaign ni Chis Escudero. Hindi ko ibig sabihin na ganon ang nangyari nilang dalawa ha. Wala kong sinabing ganon. Ang sa akin lang ay nagtatanong lang tayo kung paano, ano ang makukuha ng contractors by donating these candidates. Yun lang ang tanong ko. O kaso, patungkol sa mga proyektong kanilang hinahawakan. Matagal na rin daw suportado ni Lubiano si Escudero dahil sa track record nito sa public service. Pero base sa pag-fact check ng Billionaire News Channel, tila hindi totoo na never naharap sa kahit na anong kontrobersya ang kumpanya. Base sa ilang local reports noong July 2022, minsan nang inimbestigahan ng Sangguniang Bayan ng Ginubatan sa Albay si Lubiano at si Farida Co, kapatid ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Dahil yan sa isa umanong palpak na flood control project. Pero base sa sumbong sa Yan kasi pumapalpak ang isang proyekto basta hindi heartily na pagkatrabaho. Kung pinaiiral ang yung may makukuha kayo na, imagine yung sinabi ni Magalong, 100 million, example 100 million yung budget for the project. But they only spend 30 million. So nasaan na yung 70 million? Nasa bulsa na? Nagtatanong kami, saan yun napunta? Example lang yun example yun. Ulo.ph, may dalawa pang proyektong nahawakan sina Lubiano at Co sa Ginubatan. Isa na may target completion date na November 25, 2022 at nagkakahalaga ng halos 49.5 million pesos. At isa na may target completion date na June 20, 2023 na nagkakahalaga naman ng halos 99 million pesos. Sa kabuuan, mayroong mahigit 80 flood control projects na awarded sa Centerways Construction. Ang campaign donor ni Chis Escudero, merong 8? Yun ba yung narinig ko? 8? At yan po, Centerways Construction and Development. Bakano ba ito? 5 billion 106. Teka muna. 7. 106 billion. 5 trillion? Hindi naman. Ito yung million. 5 billion nga. 5 billion 106 million 907,236. Development Incorporated at may pinagsama-samang halaga na 5.1 billion pesos.
Sa likod ng pagiging isa sa mga big-time contractors ng DPWH, napag-alaman ng Billionaire News Channel na isa si Lubiano sa mga key figure ng Cork Wine Bar and Shop. Isa siyang member ng Cork Elite, isang highly exclusive wine lounge na matatagpuan sa Bonifacio Global City at kilala ng iba bilang Billionaire Boys Club. Nauna nang sinabi ni veteran election lawyer Romulo Macalintal na posibleng maharap sa election offense si SP Cheese dahil sa pagtanggap ng donasyon sa isang contractor na may existing contract. Tama nga, hindi ko nga alam kung isang contractor na nagbigay suporta kay Cheese, kung labag ba yun sa batas o hindi. Because I'm not a lawyer, hindi tayo sa batas, no? Hindi ko nga alam kung illegal o legal yun. Ang sa akin lang, the real life issue is talaga yung mga kandidatong, example lang in general ba, yung mga kandidatong binigyan ng mga suporta ng mga contractors, meron talaga silang utang na loob sa mga contractors na ito. At sila yung mabibigyan, no? Posibleng mabibigyan sila ng mga proyekto sa pamahalaan nang tumakbo siya sa pagkasenador. Ayon naman sa COMELEC, nasa proseso pa sila ng pag-evaluate ng mga isinumiteng Statement of Contributions and Expenditures. Pero sakaling may makita raw silang paglabag sa campaign finances, posibleng magsagawa ng sariling investigasyon ng poll body. Ang COMELEC po ay nagpapail ng sarili. Isa pa kayo, COMELEC, palpak. Ngayon lang kayo magsalita. Dami nyo ng mga kandidatong dapat manalo, hindi nyo pinapanalo. Yung mga hindi nanalo, pinapanalo ninyo. Sus! Because nag-reason out sila sa mga rules and guidelines nila. Diba? Ang dami. They can always explain to their side na kaya nila pinapanalo itong si ganito kasi ganito ang batas natin. Meron naman silang legal reasons. Pero COMELEC, hindi sana magkaganyan ang mga issue-issue na ito kung yung mga kandidato na nagfa-file sila bago nyo i-approve na ikaw ay kasali sa election, suriin nyo muna kung itong taong ito karapat-dapat ba itong makandidato. Ngayon lang kayo magko-comment dito na meron ng mga nangyaring mga violations ng mga candidates, nanalo na yung iba. Yun ang punto ko. Yung PFAD namin, yung Political and Finance Affairs Department, na mas pinaigting namin ang kapangyarihan, mas in-strengthen namin. Sila po ay authorized na mag-file ng kaso laban sa mga kandidato kahit pananalo ng mga election offense cases. Tatandaan po ng lahat na ang isang election offense ay tumatagal ang prescriptive period ng 5 taon. And therefore, may jurisdiction pa rin po kami kahit natapos na ang ating halalan. Kahit may jurisdiction na kayo, it's too late already. Mahirap na yan na matatanggal ang isang kandidato. Mapatunayan na may paglabag sa campaign finance regulations ng COMELEC, maaaring humarap ang isang kandidato sa isang election offense na may parusang 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Sinubukan naming hingan muli ng statement si Lubiano at ang Center Waste Construction and Development, pero hindi pa ito sumasagot sa aming mensahe. Para sa agenda, Jowash Malimban, Billionaire News. So yun po ang reality ng bansa natin. May depekto sa mga desisyon ng mga COMELEC. Hindi ko ibig sabihin na ang COMELEC ay sinabotahe na. I'm not talking about that. Hindi sinabotahe. Magagawa ng lapses. Meron pa rin depekto ang COMELEC. At sana yung ganitong style, no, na iwasan natin yung mga kandidato na susuportahan sila ng mga contractors. Delicate yan. Diba? Very yan eh. Kasi magbibigay kasi ka ng utang na loob sa mga ganyang bagay. Nagkita itong si Cheese Escudero, Bongbong Marcos at si Martin Romualdez sa Malacanang. Okay? Kasama rin ang mga ilan na mga senators. Okay?
Sabi ni to, parang ako, in my opinion, parang plastika na lang ito eh. Ito, panoorin ninyo. Or just playing it safe. Ivy Reyes tells us more. Teka mo na. Mukhang magkaibigan sila dyan, parang wala. A photo meant to show unity raises more questions than answers. Is Senate President Cheese Escudero still on the president's side or just playing it safe? Ivy Reyes tells us more. Mukhang magkaibigan sila dyan, parang wala silang issue regarding the impeachment. At saka parang di sila kasi I remember there were, tama, may reaction si Senate President Cheese Escudero na kumbaga man the other chamber is out to demolish his reputation. This is what political analyst Dennis Coronacion has to say on this photo of Senate President Cheese Escudero and House Speaker Martin Romualdez during the president's presentation of the signed Government Optimization Act this week. Tensions between the lower and upper house have been high since the impeachment of the vice president rolled out and news of SP Cheese's alleged budget insertions in the 2025 budget made rounds. Because he has the numbers in the Senate and no hard evidence has confirmed his involvement as of yet, Coronacion said the SP is safe for now. But the analyst regarded his arguments on the impeachment as mere excuses for the country's legal luminaries and framers of the 1987 Constitution, all concluded that his justification does not sound like that of a Senate president's. He has taken an unconventional position pagdating sa hindi na ito ayon dun sa na-establish na jurisprudence, yung constitutional provision na relevant. So without any sound justification, isipin ni Senate President Cheese Escudero, pwede kong maging excuse? The arguments for accountability, forwarded by former Senate President and now Minority Bloc Chief Tito Sotto, are strong. But at the end of the day, kahit pa very sound and very intelligent yung opinion ng former Senate President, si Tito Sotto, at the end of the day, the senators would vote based on their self-interest. Very rare do they vote on principles. While SP Cheese has never confirmed allegations that he is standing for the vice president, Coronacion said... Pero sa akin, sa totoo lang, ang may prinsipyo lang dyan, yung mga Duterte Black lang. Hindi sa na bias ako Kilala natin sina Bato, Bongo, Robin Padilla. Mga desisyon yan, impluensya yan sa style ni former President Duterte, yung may prinsipyo. There is no need to speculate, as it is clear as day which color the SP wears on the impeachment court. It's obvious. Ako kasi ang basa ko dyan, hindi about the principles, mga noble principles. Ang basa ko naman kasi sa galaw niya, kumagaman, it's based on yung mga realist principles. That he too is after his political survival, or that he would like to preserve his leadership in the Senate. Coronacion said these apparent factions in Congress are clear indications that the president lacks control over his government. While he remains strong in the House of Representatives... Actually, tama sila Si Bongbong Marcos, kaya nag-away-away ang lower house at ang upper house, meaning the House of Representatives and the Senate of the Philippines, because of a weak leader na si Bongbong Marcos. Kasi kung ikaw, leader ka na matapang, leader ka na you have the authority, may iiwasan itong away ng mga ganito Kasi, kung tutuusin, Marcos can control Martin Romualdez na, do not do that. He can also control Cheese Escudero. Pwede bang ganito, ganyan, ganyan. So, sino ang dito? Sino ang kawawa dito? Taong bayan. Kapag ang ito mga branches of governments, ang functions of governments ay mag-away-away na, it will all reflect sa performance ng administrasyon. The totality of the performance. So, ano itong performance na ito? Para ito sa taong bayan.
Now, if the performance is defective, the taong bayan will suffer. Diba? So, kaninong reflection to? Bongbong Marcos leadership. Dahil sa kanya. With the backing of Speaker Romualdez, the Duterte family's influence in the Senate is a huge roadblock for the executive's legislative agenda. And because it is PBBM's third year already, Coronation said this signals that the president still hasn't consolidated the real Alianza. After the midterm polls, Alianza para sa Bagong Pilipinas campaign manager Toby Tiangco put the blame of the admin slate's loss to the impeachment complaints against VP Sara. According to Tiangco, the president did not want to impeach the VP, but the first signatory bears the presidential son, Majority Floor Leader Sandro Marcos, and the 215th, the presidential cousin, House Speaker Martin Romualdez. This to Coronation and the political community is no coincidence. This means the administration slate is in chaos. After abstaining from the House speakership election, Toby Tiangco and his wife Michelle Romualdez are notably absent from a palace lunch early August. After being 3 years in office, it's expected that you have already consolidated your power. Kasi first 2 years, dapat na-consolidate mo na yan eh. Coronation notes, anything can happen. Pero walang consolidation nangyari. Wala siya. Ang nakikita ko kay Bongbong, sa totoo lang, blame game. Ngayon, ang ipinakita niya ngayon sa kanyang presidency, ipinakita niya kung sino ang mananagot sa kanyang kapalpakan. Like for example, itong flood control projects. Not literally siya yung palpak dito kasi nasa ilalim naman yung ng mga nangungurakot eh. Pero bilang isang leader, ikaw yung haligi sa lahat, tatay ka. Sisitahin mo yung mga ganitong mga pinaggagawa na kamalian ng mga anak mo sa ilalim. Ganyan ba? Example ba? No? So, wala. The leadership of Bongbong Marcos is very weak. Between now and the run-up to the 2028 elections. But as for the president, he said the people need to know where he stands amid these political tensions. Ivy Reyes, billionaire. Parang sinabi na rin dito na wala na. Pinatawag pa sa Malacanang. At the end of the day, plastikan yan eh. Kababago lang sinabi ni Chis Escudero na may demolition job galing sa house. Tapos sinabi pa na yung mga reporter, Sir, si Martin Romualdez ba pinatutukuyan mo? Wala namang makikita mo naman sa body language ni Chis Escudero na parang hindi man yan literal sinabi pero parang halatang halata na meron talagang there is something wrong. Kasi nakatuto kasi yung sa kabila sa sa pamumulitika. Hindi kasi natupad yung kanilang impeachment trial ni VP Sara. Kaya ngayon, nag-away-away na. Aawayin nila ngayon si Chis. Itanggalin yun si Chis. Hindi nyo pwedeng matanggal yan. Binoto yun ng taong bayan. Kagaya rin yan ng ginawa nyong pag-impeach ni VP Sara. Hindi pwede yan. Hinalal yan ng taong bayan. Ito, punta tayo sa reaksyon ni Senator Soto dito kay Chis Escudero at sa lahat na overall dito sa corruption ng flood control. Ito, Tito Soto, pasok. Ayan, forward natin. Are set to probe the supposed kickbacks. Tito Soto, he joins us via Zoom. Tito Sen, thank you so much for your time. Appreciate it. I know you're a little bit under the weather. Thank you very much. Thank you for the invitation. I will surely make it at least by Zoom, even if I'm having some cough and colds. I hope you feel better in the next few days, Tito Sen. I'm going to start this interview with this TRICOM. The House is planning to form a TRICOM to investigate the controversy surrounding flood control projects. Do you think this is a good idea? Any investigation on concerning the people's money is a welcome thing. Whether it comes from the House of Representatives or from the Senate or even from the NBI or any other agency who would
be tasked to do that. Dapat yun kasi sobra, billion. Nakita mo, the president came up with, I think the figure is 500 billion for flood control. Kami na nasa gobyerno, dati na ako, alam ko na, oras na flood control. Kahit sinong humingi sa akin na mayor, governor, or whatever, humihingi sa akin flood control, never ako nagbigay, never akong pumayag. Kasi alam ko yung flood control, magde-dredging, ano ba to, yung slow protection, ganun. Di mo mabantayan yun. You will not be able to monitor how much they dredged. It runs into the billions. Hindi ko nagtataka ako, for the first time, in the 2025 budget, nagkaganon yun. Hindi ko naman nakita yun in the past. Are you saying, Tito Sen, sa tagal-tagal mo sa Senado, sa lahat ng humingi sa inyo ng possible allocation sa kanilang mga areas, ng anything that is related to flood control, ay hindi po kayo naglagay sa budget o nag-amend sa budget? Yes, never will I accept or never will I endorse any budget about flood control. Even when I was a greenhorn in 1992, tinuturuan ako ng mga matatanda doon eh. Sabi sa akin, huwag mong papatulan yung ganito, huwag mong papatulan yung mga gamot, alam ko lahat yun eh. Kaya bago pa lang ako doon, alam ko na yung ano iingatan ko. Siguro just to follow up my first question about the House forming a TRICOM. Ang tanong ho kasi ng iba, how can they investigate their own? I would like to think that not all of them would be involved in the flood control projects. Not all of them would be subject to investigation. So therefore, those who are investigating should make sure that they are like the wife of Caesar. Okay, all right. What about the Senate? What about the Senate? Should the Senate... Should the Senate conduct its own investigation? Sabihin po nating may TRICOM sa House. Ang Senado ho ba dapat din... dapat lang mag-investigate ang Senate. Kasi presidente na yung sinabi na yun sa SONA. Gawin na natin. Imbestigahan ito? At this point, it might not be necessary because Senator Ping Lacson is doing an investigation by himself. He has people going around the country looking at these projects that were manifested in the budget of the GAA, for 2025. So he's conducting already his own investigation. Pagdating doon sa aming budget deliberations, when the budget reaches us, for sure, magkakaroon ng investigasyon tungkol dyan. Now, if any member of the Senate would like to convene and say the Committee on Public Works would like to look into this, or the Blue Ribbon Committee would like to look into this. Blue Ribbon, motu proprio, pwedeng tumawag ng hearing yun eh. So, I will support any investigation, definitely. Kasi sobra yan. Masyadong matindi ang ginawa nila sa 2025 budget sa flood control. And not only the flood control, believe me, when the investigation of Senator Lacson comes out, believe me, it's going to get worse. What other areas are you seeing? I spoke to Mayor Benji Magalong the other night, sir. Sabi nga niya, isa lang yan, yung flood control projects. Marami pa yan. Asphalt overlay, yung pong mga road safety equipment, isama na yung mga cat's eye, at gayon din. Yung pinakabago, pinakabago daw, Tito Sen, ay yung mga solar lights. Ganun din. Depende kasi kung tama ang presyo, wala tayong problema eh. If your municipality needs it, if your city needs it, and tama ang presyo, walang problema. Pero kung overpriced talaga, alam na natin, talagang niraraket nila yun. May kickback yun, hindi mawawalan yun. Hindi lang yung mga cat's eye, mga ganun, marami pa yan. Iba't iba yung mga na tawag dito na pagkukunan ng kickback eh. Yun ang masakit eh. Kaya basta tama presyo, walang problema. You will submit a asphalting. If there is a program of work
maliwanag kung saan, maliwanag kung iyon, sinabit mo sa DPWH, nagpabiting ang DPWH, legal yon. Pero once na kontratista naglagay, at yung kontratista, siya rin na makakakuha, alam na natin ang nangyari doon. Ganun. Meron pa nga kaming, may pinaimbestigahan dati si Senator Lacson na natawa ko, sinusumbong niya sa akin. Meron daw, road widening. Walang road. Pero may Road budget widening, para walang sa road. road widening. Road widening, walang road. Well, I guess, Tito Sen, ang mangyayari dito, medyo mamumulat yung mata ng maraming tao. Regarding this, we will be Correct. more cautious at babantayan po natin ito because Correct. flood Dapat. control is just one of them. But I wanna go back to the Senate, sir. Sabi mo nga you welcome any investigation. In fact, the Blue Ribbon can motu proprio initiate an investigation. We had a report today that a senator likewise, Senator Bongo, supposedly had 5 flood control projects in Davao del Sur. Not him. Ito yung bagong issue patungkol kay Bongo, ha. Wala tayong pili. Si Bongo is Duterte diehard supporter. Okay? Kaalyado ni Tatay Digong. Kung may issue si Bongo, paimbestigahan nyo. Paimbestigahan nyo si Bongo. Tama yan. Wala tayong pinipili. Repeat that. Who went to Alfrego Builders, owned by the half-brother of Senator Go. Ang sabi Go. pa, 2 were completed in Remember, ha? Half-brother. Half-brother. 2022, and there were 3 that were completed in 2023, amounting to about 326 million, in an area that it's actually really prone to flooding. Yung ganito ho bang sitwasyon or example, pwede ho ba yun? Legal ho ba yun? Pinapayagan ho ba yun? Unethical at the very least. Unethical at the very least. Kamag-anak mo, dapat pag kamag-anak mo, walang kinalaman sa mga projects or kontrata sa gobyerno. Hindi pa naman natin alam kung at that time ay senador na si Bongo. Okay? So, hindi muna natin pangunahan. Kasi kung hindi naman natin alam na walang half-brother ang involved, half-brother ni Bongo ang involved dito sa issue na ito. Pero hindi naman nakialam si Bongo. Di ba? So, parang siniraan lang si Bongo. Ang sa akin lang, when is this project built o sinimulan? O may depekto ba? Kasi kung hindi naman kinurakot ang proyekto na ito, hindi naman sinab-standard, di okay lang. At kung hindi pa senador si Bongo at that time, di okay lang. Kasi hindi pa siya part of the government. Di ba? At hindi siya nakikialam si Bongo sa proyekto na yan. Maliwanag yun. Nasa konstitusyon, nasa revised penal code nga yun eh. So, hindi magandang balita yan kung totoo. But aside from it, you said at the least being unethical, what else could be the probable fault of a situation like this? Kamag-anak mo, sabihin po natin, na-involve po sa government projects. What is the law that disallows this? The law on the conflict of interest, that alone is enough to prevent that or to ask you to answer for it. Okay. What about this? Yung kay SP Cheese admitting to receiving 30 million from Centerways Construction. It was part of the top 15 that the president had mentioned. That is actually supposed to be a violation of Article 95 of the Omnibus Election Code. Kasi sinabi nga ni SP Chief, talaga, nandun naman sa kanyang sa dokumento na tumanggap siya ng 30 million mula po dito sa Centerways na kaibigan po niya at kababayan po niya, pero wala siyang kinalaman sa kahit na anong proyekto from its inception to its conclusion. I think the point of those who are bringing it up is the fact that whether he has something to do with it or not, it's a violation of the Omnibus Election Code. I think that's the point of these the lawyers bringing it up.
I myself, I would rather not comment on that. Baka sabihin ako'y kasama sa demolition job. So you'd rather not comment. Then let's talk about that Omnibus Election Code Section 95. If we can put that up on air, nakasulat po dito. Wala na senador na si Cheese. Tapos saka ngayon pa yan irereklamo, di ba? Prohibited contributions. No contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by, ito po, natural and judicial persons who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivisions, instrumentalities with goods or services or to perform construction or other works. Juridical persons rather. Ang ibig ko sabihin nito ay hindi kayo bilang mambabatas maaaring tumanggap na kahit na sinong kontratista ng kahit na anong pera sa inyong kampanya. Basta merong kinalaman sa gobyerno, kikita sa gobyerno or merong trabaho sa gobyerno, hindi kami dapat tumanggap ng kahit anong kontribusyon. So meaning to say, obviously, nilabag ito ni Cheese Escudero nung tumakbo siya. Tulong. Parang yung... paano yan? Negligence na naman ng COMELEC. Hindi ito nabantayan ng COMELEC. Tawag sa amin yung tumanggap ng contribution from abroad From foreign countries or foreigners. Bawal yun Pareho din yun nun. Ganun din yun. Bawal yun. It's really a violation, obviously. So, we leave it to those bringing it up to bring it to either to the Senate or to the COMELEC. Iniiwasan kasi ni Tito Soto na mag-comment dito kasi baka mapagbintangan pa siyang isa sa demolition job at rival pa naman sila ni Cheese Escudero when it comes to the Senate President na di ba? Position. Sa akin lang dito para sa akin kung titingnan na naman itong violation na ito ni Cheese, pera na naman ng taong bayan, hindi na naman makapagtrabaho ng maayos si Cheese dahil sa issue na ito. Sino kawawa? Taong bayan na naman. Hindi ko kinakampihan si Cheese, ha? Hindi ko kinakampihan si Cheese. Ang sa akin lang dito is, yan naman talaga, turuan ng turuan sa mga merong may kasalanan. Why would you go back to the issue na tapos na? What the issue is now. Doon lang tayo tututok. Huwag na tayo tututok doon sa ano ang kaugnayan ng contractors at Cheese. Okay nga. Okay yun. Nagkamali doon. Imbestigahan mo muna natin sino ang involved dito na mga government officials, congressmen. Ngayon, yan ngayon na tinayo ng mga flood control projects at mga highways na ito na sabi nga ni Tito Soto, road widening na wala namang road. So anong i-widening nyo? Yung bulsa ninyo, yung mga bulsa ninyo ang nag-widening. Tangan yan. Okay, so libre kayong mag-comment, mag-react sa pinag-usapan natin. Mag-comment kayo sa comment section. Anong masasabi nyo sa mga government officials natin? Okay? Ilatag nyo yung argumento ninyo. Guys, don't forget na i-like, share itong video na ito para po kakalat ito sa taong bayan, para makaalam ang buong Pilipinas sa kabalastugan nitong nangyayari ngayon. Okay? Sa mga ngayon lang nanood sa aking channel, please subscribe kasi libre lang po ang subscription sa YouTube. Okay? Updated pa kayo. And see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.